Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adored. Mortals give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When he had purged our stains, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, he rules over earth and hell. The keys of death and hell are to our Jesus give. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. He sits at God's right hand till all his foes submit and bow to his command and fall beneath his feet. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Rejoice in glorious hope, Jesus the judge shall come and take his servants up to their eternal home. We soon shall hear the angel's voice, the trump of God shall sound. Rejoice, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Leonora Macaday, nagsasabing ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumaating lahat. Welcome po sa ating morning devotion sa araw na to. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa Gawa or Acts chapter 8 verse 29 to 40. Hayaan niyo pong basahin ko po ito ng buo para atin pong maunawaan ang mensahe. Sabi po dito, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito,
ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaring bautismuhan?" Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Osoto. Mula roon, pinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa narating niya ang Cesarea. Napakaganda ng encounter ng nilang dalawa. Okay? Sa pagtawag sa atin ng Diyos, may iba't iba tayong kwento. Ang iba ay iniimbitahan sa krusada, iba-ibang klase, no? Yung kasaysayan ng encounter. Sa pagdalo sa fellowship, or binibigyan ng chance na mabuksan ng Diyos ang puso at isipan upang maunawaan niya ang salita ng Panginoon o yung kabutihan ng Diyos. So, katulad nito, tayo po ay may iba-ibang karanasan, may iba-ibang kwento ng pagtawag. Maaring nagbabasa tayo ng Biblia, katulad ng inokong ito, ngunit yung kasulatan ay hindi natin naunawaan o ginagawa ng Diyos, katulad ng Ethiopiang ito, na kung saan naghahanap siya ng kasagutan. Bagamat sabi sa kasaysayan, siya ay galing sa pagsamba, galing sa paglilingkod o nagsamba siya sa Diyos, no? Pero meron siyang libro na galing kay Isaias, o mga sulat ni Isaias, na nagsasabing habang binabasa niya ito, nag-iisip siya kung ano ang pagkaunawa dito. Kaya sinabi niya, kanino ba ito kasaysayan, o kaninong buhay ba ang binabasang ito? Kay Propeta Isaias ba o sa ibang tao? Kaya ang ibang taong ito, no, makita natin na nag-desire ang puso. Dito po sa gawa ng ating nabasa, makikita natin ang hangarin kung paano kumilos ang Espiritu Santo sa mga pusong naghahangad ng Panginoon. Through God's grace, number 1, Jesus bring God to men. No? Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay dinala ng Panginoon o nilagay ng Panginoon sa puso ng tao upang saliksikin ang kanilang kalagayan at unawain. He draws all men to come at dalhin ng tao sa pamamagitan ng pag-udyok ng banal na Espiritu Santo. Bakit connected nga, di ba? Nung tinawagan, nung inutusan ng banal na Espiritu Santo si Apostol Felipe, o si disciple Felipe, na kung saan pumunta ka doon at may nangangailangan ng tulong. Napakaganda, di ba? Kapag may taong nangangailangan sa atin, higit sa lahat yung ang puso ay kailangan ng Panginoon. Iitsapwera ba natin? Hindi, di ba? Dahil andun yung concern, andun yung dapat mapalakas natin ang Panginoon o ang sarili para makita natin at maramdaman natin kung gaano ang buhay niya, no? Paano siya maglingkod sa Panginoon o nag-desire siya na maglingkod sa Panginoon. Napakaganda. So, in-extend ng Diyos ang kaligtasan, hindi lang sa kanyang mga disipulo o sa mga Israel. Natatandaan natin na ang sabi, ang kaligtasan ay para lang sa Israel at they claim that. They are special. They are, sila lang yung ligtas o sila lang yung people of God, di ba? Pero, nang dumating si Kristo, ito ang nagpapatunay na in-extend ng Diyos,
hindi lang sa mga piling tao, kundi sa mga puso o sa iba't ibang klase ng tao na nagnanais na tanggapin, unawain si Kristo. Kailan tayo mga kapatid nagkwento tungkol sa ating relasyon kay Kristo? Kailan natin ibinahagi ang mabuting balita? Pero salamat dahil sa lakas na patuloy na nandito sa ating mga puso yung init ng pananampalataya at init ng banal na Espiritu Santo, nakakapagbahagi tayo ng ating karanasan. Hindi tayo nahihiyang ipangaral o ipagsigawan na tayo ay binago ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa dilim patungo sa liwanag. Ayaw na natin ng dilim, ayaw na natin ng dati nating buhay. Bagkus hinanap natin ang katwiran at kagandahang loob ng Diyos. At sa paghanap na yan, ay ating natanggap, ating natamo ang kapayapaan, kadakilaan ng Panginoon, naunawaan natin ang pagkilos niya. Katulad ng pangunawa ng inukong ito. Ano ang sign ng kanyang pagkaunawa? He desired to baptize, no? At pagkakilala, narito, sabi niya, walang nagsabing magpabautismo ka kundi sabi niya, narito, may tubig dito. Hindi ba ako maaring bautismuhan? Sabi niya, hindi ba po pwedeng bautismuhan na para ako ay makasama, that I am belong to this Christian community na sinasabi. O, di ba, napakaganda. Isang sa mga sign o isang mga reaction or action na ginawa ng unikong ito ay nagpapatunay na siya ay binago ng Panginoon. Dahil handa siya o willing siyang magsalita o magsabi ng kanyang nais sa Panginoon. Kahit anong kulay mo o kahit ano man yung kalagayan natin, kapag kumilos na ang Diyos, wala na tayong kawala. He bring all people, whatever race we have. God wants us to restore our own or our relationship to Him. God wants to bring all His creation in Jesus' feet. Diba? At yung salvation na ino-offer sa atin ng Panginoon until now, ay kailangan po nating maranasan. Pangalawa po, ginagamit ng Diyos ang lahat ng access kahit sa anong kalagayan. Remember that ang trabaho ng Ethiopiang yung inukong ito ay siya isang high rank officials, no? Sa kolektor ng buwis, no? Pero ang Panginoon, ang buhay ang biyaya ng Panginoon ay sa lahat ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, pero yung access niya, syempre siguro para ang mga taong ito ay makaranas din, yung mga tauhan niya o hindi from the highest rank, ay makaranas din ng pag-ibig ng Panginoon. Yung mga maliliit niyang mga kasama sa rangko. Lahat sa kanya ay nais na maglingkod. Marahil dahil sa lipunan na kanyang kinabibilangan upang hindi lang sa lugar ni Felipe o sa lahat ng mga apostol, kundi ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay lumaganap at tuloy-tuloy sa pamamagitan ng lakas ng banal na Espiritu Santo that time. Until now, pinararanas sa atin ng Panginoon yun. Araw-araw tayong uhaw sa salita ng Diyos. Lahat ng nagnanais na sumunod kay Jesus ay nabigyan ng pag-asa at nabiyayaan ng kaligtasan. Kaya tayo, ikaw at ako, ay magpagamit nawa sa Diyos, ibigay po natin ang the best o klase ng paglilingkod dahil lahat tayo o lahat ay ating ginagawa ay para sa kapurihan ng Panginoon. Let us desire to serve the Lord. Maglingkod tayo ng may kagalakan sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, amin pong kinikilala kung paano mo kami tinawag. Katulad ng Ethiopiang ito, Panginoon, na kung saan
pinakita mo sa amin ang kahalagahan, Panginoong Diyos, ng salita mo, Panginoong Diyos. Salamat po sa Banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay sa amin ng init ng pananampalataya. Salamat po sa mga tao na ginagamit mo upang maunawaan po namin ang iyong salita. Panginoon, sa araw na ito, kinukumit po namin ang aming gawain, ang aming mga plano sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami at gabayan, Panginoon, sa anumang mga ginagawa namin. Panginoong Diyos, gayon din sa mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw nga, O Diyos, ang patuloy na tumaas din sa kanila. Samahan mo po sila. Patuloy mo pong pagalingin sapagkat sa dagang amin, Panginoon, ikaw lang ang lakas namin ng bawat isa. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pag-asa. Walain mo rin po, Panginoong Diyos, ang mga taong naguguluhan na kung saan nawawalan ng pag-asa, patatagin mo po sila. Sapagkat yung pangako mo, Panginoon, kami na yung mga nilikha ay at sa mga pusong nais na panumbalik sa iyo, Panginoon, ay bukas ang iyong kamay upang kami, Panginoon Diyos, ay tanggapin. Narito po kaming muli. Samahan mo po kami. Gabayan, Panginoon Diyos, sa anumang mga paglilingkod na meron kami. Ito pong aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Gandang hapon, umaga po.